Magandang araw muli, mag-aaral tayo ng salita ng ating Panginoon at papatuloy natin yung ating series about God's love and faithfulness. So ngayon yung topic natin is about experiencing God's grace. So basahin natin ang kanyang mga salita sa aklat ng Awit 86 verse 15. So sabi dito, "Ngunit ikaw, O Panginoon, ay Diyos na mahabagin at mapagbiyaya, banayad sa pagkagalit, at tapat ng pag-ibig at katapatan ay sagana." So, experiencing God's grace. So, sabi po doon sa una nating katuruan, sabi dito, prayer should contain worship and adoration. So sa pananalangin natin, ang dapat na konsepto nito ay sabi doon, it should contain worship and adoration. So, adoration means pagtataas, pagdadakila, pagbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon. And worship is kung paano mo pasalamatan, dakilain ang ating Diyos at pasalamatan sa pamamagitan ng pagdadakila sa kanyang dakilang pangalan. So, sa isang bagay o sa bawat bagay, bawat ginagawa natin sa ating Panginoon. So, bago tayo manalangin, kailangan natin na papurihan, itaas ang ating Diyos. Ipagmalaki na siya yung Diyos na dapat nating pasalamatan sa buhay ng bawat sa atin. Wala nang iba at walang sino man yung makakapantay sa kadakilaan ng ating Panginoon. Pangalawa, sabi dito, God's character is unchanging. So kung makikita natin, yung karakter na meron ng Diyos is siya yung Diyos na hindi nagbabago. Kung papansinin nyo, di ba, kapag may nagawa tayong mali o tayo sa ating mga magulang na mali, di ba yung nagiging kapalit nito is papaluin ka minsan kahit sa harap ng maraming tao dahil sa may nagawa kang pagkakamali, kahit nga minsan simpleng bagay lang pero para sa kanila ang laki na ng pagkakamali na nagawa mo. Pero sa Diyos, kung isipin natin yung mga nagagawa natin ngayon, kung talagang mahigpit yung ating Diyos at hindi tayo mahal ng ating Panginoon, baka wala na rin tayo at yung buhay natin is hindi na wala nang halaga dito sa mundo. Pero iba yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Sabi doon, yung karakter ng ating Panginoon is hindi yan nagbabago. Marahil magbabago tayo pero never magbabago yung ating Panginoon sa buhay ng bawat isa. So, pangatlo, sabi dito, Christian life means experiencing God's character. So, dito napapasok talaga yung changing o yung pagbabago ng buhay natin kapag andun tayo sa ating Panginoon. Sobrang magiging mas maganda at magiging mas maayos yung buhay natin kung tayo nasa ating Panginoon at magtitiwala tayo doon sa kakayahan na kaya niyang gawin sa buhay ng bawat sa atin. So, napakahalaga na malaman natin kung ano ba talaga yung ibig sabihin ng pagiging Kristiyano. Dapat nararanasan natin yung kabutihan, yung dakilaan, kapangyarihan ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa. So, para naman po sa ating application, sabi dito, start your prayer with adoration. So, eto na naman. Simulan natin yung pananalangin natin sa pamamagitan ng pagpupuri, pagdakila sa kanyang pangalan, pagtataas ng kanyang pangalan na siya yung dapat natin na papurihan. So, pangalawa, sabi dito, hold on to God unchanging character. So, kumapit tayo, sumunod tayo, at gawin natin o manatili tayo sa ating Panginoon doon sa unchanging character niya, which is yung yung pagmamahal niya, yung pag-aaruga niya, yung sakripisyo na ibinigay niya para sa atin. Sabi nga ay yung unchanging character ng ating Panginoon, malaki yung nagiging impact sa buhay ng bawat isa.
kagaya ko, kagaya ng ilan. Pero I do believe na kapag yung ginagawa mo is ginagawa mo para sa ating Panginoon, never na magagawa mo pa yung mga bagay na nasasadya mo sa Kanya. So, we need to be very open, honest sa ating Panginoon dahil alam na alam niya kung ano yung mga bagay na pwede nating may tulong. So, and last, number 3, sabi dito, ask for more God's goodness. So, dahil nga alam ko na marami kang napapansin, marami kang gustong baguhin, pero mas una nating baguhin yung buhay spiritual natin at mag-focus tayo dun sa nais ng Panginoon na sabi niya ay lahat ng bawat sa amin ay makakaranas na tumayo, hindi lamang sa care group kundi sa buong congregation. So, ang gabay ng Panginoon, ang protection ng bawat prayers ng bawat isa sa akin, ako ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng ginawa at sa 10 taon na patuloy na ipinapara sa Panginoon yung kanyang kabutihan sa buhay ng bawat isa at patuloy lang natin na katagpuin ng ating Panginoon, pasalamatan, awitan kung kinakailangan para lang iparamdam, iparanas yung kabutihan ng Panginoon sa kanilang mga buhay. So, again, sa mga bagay na ginagawa natin, kung ano man yung mga na-experience natin, pero try to bring yung car kung gagamitin mo sa mga bagay na makakalugod sa ating Panginoon. So, again, may mga bagay lang na kailangan settle and I know na Lord will provide all our needs. So, salamat sa walang sawang pakikinig at panonood. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Thank you.